Jojo! SpongeBob SquarePants! Anong SpongeBob SquarePants? Parang puyat na puyat ka na naman kagabi ah. Nasaan ang assignment mo? Assignment? May assignment po ba? Opo, meron. Nasaan ang assignment mo? Ay, wala po eh. Miss Emily, yung estudyante mong si Jojo, parang nawawala ng interes sa pag-aaral ah. Kanina sa klase ko, nakikita ko siyang laging natutulog. Naku, pati rin sa klase ko kanina, graded recitation namin, pati siya natutulog. Oo nga eh, medyo naaalarma na nga ako, baka wala siyang natututunan. Bakit hindi mo siya dalhin sa ating mundo, tulad ng ginagawa mo sa ibang estudyante? Tama, dun mo dalhin si Jojo sa mundo natin, para matuto siya at ganahan siyang mag-aral. O sige, pag-iisipan ko. Kinabukasan, habang natutulog na naman si Jojo sa kanilang klase, dinala siya ni Teacher Emily sa kanilang paraiso. Jojo? 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 Teacher? Teacher? Para kang fairy, ikaw ba yan? Wow! Ang ganda naman. Para tayong nasa paraiso. Nasaan po tayo? Narito tayo ngayon sa paraiso ng Halaman. Dito, marami kang matututunan. Talaga po, teacher? Tulad po ng... Halika, sumama ka sa akin. Saan po? Doon. Wow, ang dami pong butterflies. Saan po tayo, teacher? Nandito tayo ngayon sa tirahan ng mga butterflies. Alam mo ba na may 15 to 20,000 na uri ng butterflies sa buong mundo? At ang taong mahilig mangolekta ng butterflies ay tinatawag na lepidopterist. 15 to 20,000? Ang dami po pala nila, ano? Ay, yung tito ko nga pala, butterfly collector siya. Eh di ibig sabihin, ang tawag sa kanya ay lepidopterist? Tama ka doon, Jojo. Eh teacher, ilang taon po ba nabubuhay ang isang paru-paro? At saka, paano sila kumakain? Tsaka di ba po caterpillar sila sa simula? Naku, napakadami mo namang tanong, Jojo. Huwag kang mag-alala. Masasagot yan ng aking kaibigan. Sino pong kaibigan? Ay, Jojo! Teacher, ang laki pong butterfly. Huwag kang matakot, Jojo. Siya si Jonadel, ang prinsesa ng mga paru-paro. Siya ang sinasabi ko sa iyong tutulong sa ating mga katanungan. Kamukha mo po si Teacher Jonah. Ikaw po ba si Teacher Jonah? Hindi akong teacher Jonah mo, Jojo. Teka, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Itong si Jojo, marami siyang katanungan tungkol sa mga paru-paro. At alam kong ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Sa katanungan mo kanina kung ilang taon nabubuhay ang mga butterflies, ang sagot dyan, 7 araw lamang nabubuhay ang mga ordinaryong paru-paro. Pero meron tayong tinatawag na brimstone butterfly, kung saan ang mga butterfly na ito ay nabubuhay ng hanggang 11 taon. Ah, ganun po ba? Eh, paano naman po kumakain ng mga paru-paro? Through their antenna po ba? Hindi, Joseph. Ang mga paru-parong tulad namin, ang mga antena namin ay ginagamit namin upang makaamoy ng hangin, makasagap ng hangin na magdadala sa amin sa mga mababangong bulaklak na merong mga matatamis na nektar. Ah, eh ano pong ginagamit niyo pang kain? Ang aming mga paa ang nagsisilbing aming tagatikim, kaya meron kaming straw-like structure na tinatawag na proboscis. Ito ang ginagamit namin upang makainom ng matatamis na nektar. Wow, ang galing niyo naman. Astig pala ng mga butterflies, teacher, no? Eh, teacher, siya lang po ba ang pinakamalaking paru-paro dito? May mas malaki pa sa kanya, Joseph. Yun ay ang kanyang ina. Siya ay si Queen Alexandra Birdwing Butterfly. Mula sa isla ng New Guinea na mayroong wingspan na hanggang 12.5 inches or 32 centimeters. Wow, malaki po pala ng teacher. Princess Jonah Bells, pwede po ba ako magtanong? Isa na lang po. O sige, anong itatanong mo? Paano po ba yung life cycle ng mga paru-paro?
Ayun ba? O sige, halika. Kukwento ko sa'yo. Una, mula sa pagiging isang sphere o oval shape na itlog na matatagpuan sa mga dahon, kami ay magiging isang higad o caterpillar. Halos lahat ng mga caterpillars ay herbivorous o dahon lamang ang kinakain. Mangilan-ngilan naman ay tinatawag na entomophagous. Yun ay ang mga kumakain ng insekto. Pagkatapos nun ay magiging pupa na kami. Sa puntong ito, tumitigil na kami sa pagkain at dito na magaganap ang tinatawag na metamorphosis. Pagkatapos nun ay magtatransform na kami bilang adult butterfly o imago. Handa na kami lumipad at magsaling lahi. Wow! Ganun po pala ang life cycle ng mga butterflies. Maraming salamat po, Prinsesa Jonabels. Walang anuman yun, Jojo. Teka lang, maiwan ko muna kayo, ha? Minaamoy na ang aking antena ng bububangong bulaklak. Paalam sa inyo. Maraming salamat, kaibigan. Grabe, teacher. Ang dami ko pong natutunan kay Prinsesa Jonabels. Ganun po pala ang life cycle ng butterflies. Mula sa oval-shaped egg ay magiging higad sila o caterpillar. Pagkatapos naman nito ay magiging pupa sila na kung saan magaganap ang metamorphosis. Pagkatapos naman nito, magiging adult na sila o tinatawag na imago. Nakakatuwa ka naman, Joseph. Marami kang natututunan. At meron pa tayong kaibigan ko na aking pupuntahan. Sino po siya? Halika, papasyalan natin siya. Magandang umaga, mga kaibigan. Magandang umaga, Cornelia. Siya nga pala ang aking kaibigang si Jojo. Jojo, siya si Cornelia, ang tagapangalaga ng mga koi. Wow! Ang kitab-kitab niyo naman po. Hello po, Koynila. Ako, lumalakas na ang ulan. Mabuti pa, sumilong muna tayo. Tara. Buti na lang at nakasilong agad tayo. Ano bang may pagpilitin ko sa inyo? Ito kasing aking kaibigang si Jojo. Nais na magkaroon ng kalaman tungkol sa mga koi. Opo, di ba teacher yung po yung pina-assignment niyo sa amin? Yung tungkol sa mga koi fish? Tama ka, Jojo. Ang tanging si Cornelia lamang ang makakatulong sa atin upang malaman natin kung bakit sinasabing maswerte o isa ang mga koi. Oo nga po, teacher. Sabi po ni Mami, swerte daw po ang mga koi. Bakit nga po pala koi ang tawag sa kanila? At bakit po sila swerte? Ang koi ay isang Japanese word na ang ibig sabihin ay carp. Isa itong uri ng isda. Sinasabing ito ay maswerte dahil ang koi fish ay sumisimbolo ng pagmamahalan at pagkakaibigan. At isa pa, alam nyo ba na ang kaibigang nating si koi ay walang mga ngipin? Kaya naman, ito ay maaaring pakainin ng mga maliliit na bata. Isa pa, dahil sa makukulay na kaliskis na mga koi, tinatawag silang jewel of the pond. Ah, ganun po ba? Eh, hindi po ba nangingitlog ng ginto ang mga koi kung kaya't sila ay swerte? Hindi, Jojo. Kaya lang sila tinatawag na jewel of the pond dahil sa magandang kaliskis na kanilang pinatay. Ah, ganun po pala yun. Ang galing po, no, teacher? O ngayon, Jojo, alam mo na kung bakit tinawag na maswerteng isda ang koi na isda. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman. Opo, maraming salamat po, Cornelia. Paano mauna na ako sa inyo? Pupunta pa ako sa kabilang ilog at baka naghihintay na ang iba pang mga isda. Maraming salamat. Paalam! Paalam. Isang paniniwala lang po pala ang pagiging swerte ng mga koi fish, teacher. Dahil lang po pala ito sa kanilang kulay at katangian. Tama ka, Jojo. Natutuwa naman ako at marami kang natututunan. Po, teacher, saan pa po tayo pupunta? Uwi na po ba tayo? Hindi. Pupunta pa tayo sa aking kaibigan. Wow! Sigurado po marami pa akong matututunan. Tama ka. Halika, puntahan natin siya. Teacher, tao ka na ulit? Magandang umaga, Manong Mac. Oh, magandang umaga din naman. Mukhang may kasama ka yata. Opo, Manong Mac. Siya nga po pala si Jojo. Jojo, siya si Manong Mac, ang tagapag-alaga ng mga kalabaw at isa ring magsasaka. Magandang umaga po, Manong Mac. Oh, magandang umaga din. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Gusto po sana namin magkaroon ng kaunting kaalaman tungkol sa mga kalabaw. Ako po may tanong.
Pero bago lahat, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking alaga. Ito si Engo at yan naman si Do. Halika muna at ililibot ko muna kayo sa aking... Sige po. Tara, para naman maaliw kayo at makita niyo yung kagandahan ng asyenda. At ano nga pala yung katanungan mo, Jojo? Bakit pa nasa butikan yung mga kalabaw? Eh di ba po dirty doon? Ang kalabaw ay walang sweatlands. Ang paglubog nila sa putik at sa tubigan, ang ginagawa nilang paraan upang maging presko at maginhawa yung kanilang pakiramdam. At ang putik na dumidikit sa kanilang balat, ang ginagawa nilang panlaban o panangga sa mga insektong kumakagat sa kanila. Ah, ganun po ba? Eh, ilang taon naman po yung nagtatagal ng isang kalabaw? Ang kalabaw ay tumatagal ng 18 hanggang 20 taon. Matagal po pala, no? Di ba teacher, ang kalabaw po ang binansagang pambansang hayop? Bakit po sila binansagang pambansang hayop? Tama ka, Joseph. Ang kalabaw ang ating pambansang hayop. Kaya ito tinawag na ating pambansang hayop sapagkat ito ang sumisimbolo ng sikap, sipag at pagiging matiisin sa trabaho nating mga Pilipino. At alam nyo ba na ang scientific name ng kalabaw ay Bobalus bobalis carapanesis at ang inahing kalabaw ay isang anak lang ang niluluwal kada taon. Bubalis carabanesis? Tama! Ayos po ah, ang galing niyo po pala, Manong Mac. Maraming salamat po, ang dami kong natutunan sa inyo. Walang anuman yun, Jojo. Maraming salamat po, Manong Mac. O paano, mauuna na po kami. Do, Ingo, pati sila. O sige, mag-ingat kayo ha. Jojo, gising na. Uy, gising ka na. Kasi ano yun? I-check na assignment si Ma'am ngayon. Assignment? Assignment natin about sa kalabaw, sa koi, tsaka sa butterfly. O Jojo, nasa ang assignment mo? Teacher, di ba pupunta tayo sa paraiso? Anong paraiso? Yan ang nagagawa ng sobrang pagtulog. Go in front, discuss your work. Maraming natutunan si Jojo sa kanyang paglakbay sa paraiso. Kaya naman, nang siya'y pagsalitain sa harap ng kanyang klase tungkol sa kanilang paksa, bilib na bilib ang kanyang mga kaklase at ang kanyang guro. Sana ay marami din kayong natutunan sa palabas na ito. Muli, ito ang Once Upon a Time